Hello, Lola Baby from Belgium. Kumusta sa ating mga Earth sign, the Taurus, Capricorn, Virgo? So, bibigyan ko kayo ng reading, ha? So, record lang muna tayo, ha? Dahil masama ang pakilasan ng Lola. Yan. So, magsisimula ang reading sa inyo ng tinatawag na 2, 31, 2, 3, 2, 33, 14, 33. Okay? Kung bago kayo sa aking channel, welcome po. Cross-watchers, welcome po. Salamat sa inyong like, subscribes, comments. Yan. Okay? General reading, hindi po ito personal. Yan na. Okay. Salamat po ng marami. Sisimula natin itong reading na ito para sa mga Taurus, Virgo. Capricorn is for the first week of, anong tawag dito? October. Yan ha? Okay. So, anong energy, saan ito pupunta? Saang aspects ng buhay ninyo, okay? Sa inyo ba trabaho, love, relationship, friends, health, family, siblings, surroundings, mga colleagues ninyo, okay? First, yung inyong first energy, meron ditong tinatawag na, ano yan? Paglalakbay, okay? So, ito yung tinatawag na the 10 of Wands. Yan ha. Kung ano man ito, it's like may mga uuwi ba or yung tinatawag meron silang flight papuntang abroad. It's more about abroad. Okay? Abroad. So, maaari ito yung tinatawag gusto nila makipagsapalaran. Yan ha. Okay? Gusto nila yung tinatawag magkaroon naman ng kaunlaran ang kanilang buhay. Ito ba'y may kinalaman sa inyong sa palaran about work, job, or ito yung tinatawag na pag-ibig. Okay? So, either ito yung tinatawag kayo ang pupunta sa inyong minamahal or ang mga minamahal nyo ang pupunta sa inyo. Okay? So, kumbaga dito yung nakikita ha, maaring tinatawag na ready na kayo. Okay? Wala na itong atrasan. Yan ha? Okay? So, maaari ito yung tinatawag business travel. Maaring for some of you, diba? Maaring meron ito kinalaman sa tinatawag na business. Okay? Baka kayo may mga negosyo sa abroad, may mga ano kayo doon. Yung tinatawag na, ano dito, kapartner, okay? Mga kausap na mga foreigners, di ba? Okay? It's like import-export o baka dito yung tinatawag sa abroad kayo namimili ng mga inyong mga paninda. Okay? Tapos dadalhin pa uwi. Pero it's like tinatawag, magpo-for-good na ito sa abroad or magpo-for-good na ito sa Pilipinas. Okay? So, dito sa tinatawag the Page of Pentacles. Yan. Ano ito? It's like tinatawag na napaka-importante sa kanya ng coins na ito. Yan ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag for some of you, maaaring dito kung kayo man ay mag-abroad, ibig sabihin niyan na ang inyong intention, okay? Ang inyong intention is para makumita ng pera. Yan ha? Maring dito yung tinatawag kung ano man itong opportunities na ito napakaganda, hindi nyo napakakawalan. Or it's about your health, di ba? Maring maybe pupunta ka sa abroad para lang about your health, magpapagamot. Or yung tinatawag na aesthetics, maring dito yung tinatawag nose job, boobs job, or kaya yung tinatawag na, anong tawag dito? Genitals transplant, di ba? Kung ano man yan. Yan na, okay. So, kumbaga dito yung tinatawag very unknown. Okay? Wala pa silang alam. Okay? Walang-wala silang alam about this. Okay? Kaya dito tinatawag the Page of Pentacles. Yan. So, they are very curious. Inaano nila what will be the outcome. Yan ha? Magkakaroon ba ito ng success or what? So, narito yung tinatawag the Page of Pentacles. So, maaring dito for some of you, nakita na ninyo yung tinatawag na soulmate ninyo, di ba? Partner in life, maybe about job, di ba? So, meron dito yung tinatawag, nandun siya sa alapaap, di ba? Kita mo meron doong pigi, okay? Pigi na may pakpak na meron tinatawag na chalice, okay? Maaaring tinatawag na magkakaroon ng blessings, maaaring nagpaplano sila ng tinatawag malaking family, ilang children, di ba? So, kumbaga dito, meron dito tinatawag, it's like a silhouette, okay? Yan it's like tinatawag nangangarap siya ng pag-ibig. So, maaaring ito yung tinatawag either, ibig sabihin nito kaya Page of Pentacles, unknown, hindi pa nila, wala silang experience, maaaring for some of you, walang experience pa sa papasukan nilang
it's like an adventure. It's like a new country, a new tradition, a new culture, di ba? A new religion, a new people, di ba? It's like a new bahay, a new surroundings, kapitbahay, very, very unknown. Di ba? It's like tinatawag na wala, kahit experience wala. Okay? Oo, kung kaya dito na, but they are very, very in love. So, titingnan natin ha, gagamit ang lola ng tinatawag na second tarot. Yan, the energy. Okay, yan ha. Okay. O ano man ito. Yan Okay, sandali lang ha. Okay. Lumabas dito yung tinatawag na the sword. Yan ha. Okay. Kung ano man ito, yan it's time. Ibig sabihin nito, ay hindi ko alam ha, 8 the Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, meron doong tinatawag, kita mo kung may nakikita ka doong bahay, very stable, gawa sa bato. Okay? It's like, sandali lang, ha? Ito ba yung tinatawag Supreme Court? Okay? It's like tinatawag korte, kung ano man ito, ha? Okay? Titingnan natin, ha? It's more about tinatawag communication, writing, okay? Words, yan. Ano pa, mind, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na dadalhin na siya, okay? Pinupush na siya, okay? Maaari yung tinatawag na ito yung halimbawa police, militar, iginaguide siya kung saan pupunta, okay? It's like may lilitisin, okay? Ano ito? Maaring for some of you here, yung tinatawag from abroad, maaring nilitis kayo doon, di ba? Maaari sabihin na natin nakulong ang taong ito. Kumbaga dito yung tinatawag lilitis, pupunta siya doon. It's like tinatawag Supreme Court, the White House, yan matatag bato, made of bato. It's like tinatawag yung kapalaran mo babasahin. Okay? Maaring dito tatawagin, mapapaikli na lang ang sentensya mo. Maaring dito uuwi ka na. Uuwi na kung sino ito. Hindi ko naman sinabing kayo, maaring kayo, or yung tinatawag someone's energy. Okay? Oo. So, kung ano man yan, ha? So, kung maaring dito, hindi ko alam ha, maaring sabihin na natin, it's very unknown, di ba? Kumbaga dito, baka dito mayroong tinatawag na kamali, okay? Yung tinatawag na sumira sa batas, okay? Kung kaya dito nakikita, baka magkaroon, kung yung pupuntahan niya, baka mapahamak, okay? Hindi ko alam ha, yun lang. Or either ito'y makakauwi na dahil tapos na yung kanyang tinatawag na sentensya. Yung tinatawag na palaya na siya. Okay? So sa tinatawag na the page of Pentacles, dito sa tinatawag na the Two of Swords. Yan ha? It seems like, ano ito, it's karangyaan. It's like tinatawag may naghihintay na karangyaan. Okay? Oo. May naghihintay na magandang trabaho. Okay? It's a tinatawag magandang opportunity. Kung ito man sabihin natin love relationship, may naghihintay na magandang kinabukasan, magandang buhay, magandang romansa, magandang pag-ibig. Yan ha, kung kaya dito, ibig sabihin nitong the two of narito yung tinatawag the justice, okay? Maaring dito yung tinatawag kung ano man itong gumugulo sa kanyang kaisipan, okay? Ibig sabihin nito, tumindig na siya. Yan, kumbaga dito yung tinatawag, I lay my cards on the table, di ba? Ipagpapasa Diyos na niya kung ano ang kanyang magiging kapalaran, okay? So dito sa tinatawag na the Four of Wands, yan So kung kaya dito may pigi, di ba, doon sa taas. So maaaring ibig sabihin nito, mayroong pagkakagastusan. Okay? It's tinatawag magkakaroon dito ng wedding. Okay? O kaya yung tinatawag na baptism. Okay? Bagong anak. Okay? Additional family members, di ba? Additional children. Kumbaga dito yung tinatawag made of love. Yan Yan ha? Gawa sa pag-ibig, sa pagmamahalan, kung kaya dito mayroong celebration. Okay? So, maaaring ito naman yung tinatawag, okay, kung ano man ito, nakamtan na niya yung tinatawag na justice. Yan ha, nagkaroon ng kalayaan, nagkaroon ng absuelto. Yan, maaari ito tinatawag absuelto, nakauwi na. Okay? So, kung ano man ito, kung ito yung tinatawag na uuwi siya, o kaya nakalaya siya, very, very unknown. Very, very, it's like tinatawag parang nagsisimula uli siya doon sa tinatawag na ABC. Okay? It's like para siyang yung tinatawag na nangangapa. Yan ha, magiging very, very
tinatawag maninibago. Kaya maninibago siya. Yan. Kung kaya dito sa tinatawag na the two of ano ga ito? Swords, di ba? It's like tinatawag magkakaroon ng fairness. It's like fairness, justice will be served, di ba? Kung kaya dito may celebration. So, maaaring ito yung tinatawag for some of you, kung ano man ito, kung ano ito, ba't lilitisin, ba't lumabas itong tinatawag na two of swords. Maaaring ito yung tinatawag na meron ditong halimbawa kasal pa, di ba? May asawa, tapos kumbaga dito ay na-discover na may asawa siya. Kumbaga dito baka inihabla, okay? Maaring inihabla, yaan kung kaya dito lumabas ano ang magiging sentensya, di ba? So since dito nagkaroon ng tinatawag na celebration, maaring tinatawag na children's custody, okay, annulment, divorce, whatever is that. Okay, pwede rin sabihin naman may kasal, di ba? Additional members of the family o kaya yung tinatawag na natagpuan na niya yung soulmate, magpapakasal sila, di ba? O kaya yung tinatawag na magkakaroon ng success sa kanyang trabaho. Okay? Kumbaga dito yung tinatawag na overwin niya. Dito na overwin na niya yung kanyang tinatawag na takot, cowardness, na overwin niya. Diba? Kumbaga dito. Meron for some of you na overwin na yung kanilang tinatawag na halimbawa unsureness, diba? O kaya yung tinatawag na fears. Okay? Yung kanilang doubts, di ba, na overwin. Yan okay. So, titingnan natin sandali lang. Ito kay gagamit ng, atin lang ang i-confirm, ano itong tinatawag, the eight of, the eight of, sandali. The eight of swords with the energy of the Gemini, the Libra, and the Sagittarius. Okay? Yan. Sandali lang. Ano yan? So, meron dito tinatawag the Queen of Cups, okay? Pero ito'y naka-reverse, Okay? There is a hatred, okay? Kumbaga dito, there is a hatred. You see, meron dito, Okay? Itong Queen na ito naka-reverse, nag-shut off. Ibig sabihin nito, no mercy, no pity, okay? Kumbaga dito yung tinatawag na ayaw niyang magpakita ng awa, ng mercy. Okay, sa tao na ito. Okay? Hindi ko alam kung sino ito, Okay? Ibig sabihin ito, halimbawa, let's say, kung ito yung love relationship, di ba? Okay? Sabihin natin, love relationship. Maring tinatawag na ayaw niyang patawarin, okay, yung kanilang mga person. Kung ito naman, halimbawa, family, okay? Kung ano man yan. Ano pa ba ang ano niyan? Pisces. Kung may mga kaaway, ibig sabihin nito no mercy. Okay? Ayaw nilang magpatawad. Okay? So, titingnan natin din sa tinatawag na the two of swords. Yan Ibig sabihin nito, let's say humingi na ng tawad. Ibig sabihin yan, I know, ayaw kong magpatawad. Hindi ko alam kung kayo yan or someone's energy. Spouses, mga person nyo pa yan, hindi ko alam, relatives ba yan, siblings, kung sino man yan, nariyan din yung tinatawag mga in-laws, okay, nariyan din yung tinatawag na mga excess, di ba? Okay, narito rin yung tinatawag na mga halimbawa pinagkakautangan. Let's say, meron kayong kinautangan, tapos kumbaga dito humihingi ka ng tawad, di ka nakabayad, ibig sabihin, no, yan, ayaw nilang magpatawad, okay? Kung ito naman yung tinatawag ay laban, may laban kayo sa barangay, sa korte. Okay? Ibig sabihin yan, ayaw niyang magpatawad. Okay? So, ibig sabihin nito, meron ditong tinatawag na mga, sandali mga hidden agenda narito din. Okay? Maarito yung tinatawag na, let's say, sinabi sa iyo, may mga secrets din Okay? Mga halimbawa, sensitive secrets yan na kumbaga dito maaring, hindi ko alam siguro hindi dapat sabihin yung mga secrets na yon. Kasi may mga secrets siya, di ba? Ibig sabihin yan, hindi niya pwedeng sabihin. Okay? Pero may mga secrets sabihin na natin na ilabas yan, Kumbaga dito nawala yung tiwala. Yan Okay?
So ano itong the two of, sandali, nag-reverse na naman uli ha. Okay, yung tinatawag na the four of pentacles dito sa tinatawag na the two of swords. Okay, meron dito yung tinatawag na itong taong ito is sakim. Okay, sakim. Yan ha. So, kumbaga dito, halimbawa yung pera niya. Ayaw niyang i-share. Okay? Ayaw niyang i-share. Kaya dito merong nag-decide. Okay? Yung tinatawag na sinusurrender na niya. Okay? Yung tinatawag kapalaran niya. Nag-decide na siya. Okay? Ibig sabihin yan, ibinaba na niya yung sword niya dahil meron ditong tinatawag na sakim. Yan. Ibig sabihin niya, yung tinatawag sarili lang niya ang kanyang iniisip. Okay? Oo. So, tingnan naman natin dito sa tinatawag na the Four of Wands. Ano yan ang the Four of Wands na yan? The Seven of Swords. Diba? Bakit mayroong celebration? Diba? Okay, so Seven of Swords is about the energy of the Aquarius, the Libra, and the Gemini. Okay? So, ano yan? Ibig sabihin yan, mayroong success na nangyari. Okay? Maaring dito yung tinatawag may celebration with the friends. Yan ha, okay? Ito yung tinatawag celebration. May celebration. Maaring may mangyayaring celebration ha, okay? Together with friends. Or maaring tinatawag family, mga kasamahan, mga tiya, tiyo, di ba? Mga kapatid. Okay? Related. So kung ano man ito, kasi kumbaga dito ay very, very related, hindi naman pwedeng magpa-party for us, tinatawag mga estranghero. Ano? So it's more about tinatawag meron ditong tinatawag na I do. Yan ha. Okay, so maaring dito, okay? Merong ikakasal. Yan ha, na ikakasal. So, yung tinatawag metamorphosis, magbabago yung buhay niya. Yan ha, yan. So, maaring ding ito yung tinatawag success sa trabaho. Yan ha, nagkaroon ng success. Maaring sa groups na kanya sinasalihan, organization, di ba? Maaring kumpanya, nagkaroon ng, let's say, sabihin na natin ng may pumasok na pera sa kumpanya because of this person, di ba? Maaring dito yung tinatawag merong na-shoot na project, buy and sell. Let's say, nagbenta ng lupa. Kumbaga dito, nagdidiwang. Okay, nagdidiwang sila. Kumbaga dito, nakuha niya malaking komisyon, di ba? Maaring din dito yung tinatawag na, halimbawa sa, ano tawag dito? Sandali lang ha. Freedom. Baka dito nagkaroon ng freedom. Let's say divorce, annulment, di ba? So ano yan? Ano pa yan? It's about children. Maaring dito may mga birthday ng mga anak, asawa, di ba? Kumbaga dito, yan. Yun ang nakikita ko ha. Okay. So maaring dito yung tinatawag, baka umulit-uli ng pagpapakasal. Anong tawag doon? Mga jubileum, something like that. Okay? So, tingnan naman natin itong tinatawag the page of pentacles at saka ito. Yan. Sandali lang ha. Dahil ito'y dito una. Ito ha, tingnan natin yung tinatawag the Ten of Wands. Yan ha. Nasaan yung isa kong card? Yan. So, tingnan natin ano itong the Ten of Wands na ito. Yan. Sandali, tayo ko ng ano. Yan. The Ten of Wands, the Fool, pakikipagsapalaran. Yan, ibig sabihin nito, yan Kumbaga dito, yan ha, umaasa siya na ang pupuntahan niya is yung tinatawag magkaroon ng tagumpay. Sana alalayan siya ng Diyos, samahan siya ng Diyos, magkaroon ng tagumpay, magbago ang buhay niya. The Fool. Okay, dito, kung ano man ito, yung tinatawag na hindi pa niya alam. Wala siyang idea dito sa pupuntahan niya. Okay? Kung ito yung love relationship with the foreigners, wala pa siyang idea, wala siyang experience. Okay? Yung tinatawag na hindi niya alam kung yung kilos niya, yung action niya, yung pananalita niya, di ba? Whatever. Kumbaga dito, wala siyang alam kung ito ay ma-acceptin. Okay? Ng society, ng tinatawag na community, family, friends. Okay? Yung tinatawag na, let's say, may mga in-laws, di ba? Kumbaga dito, wala siyang alam. Let's sabihin na natin, magpapakasal sila sa abroad, wala siyang idea, okay? Paano ang celebration, paano ang tradisyon ng kasalan, di ba? So, kumbaga dito, lahat bago doon sa kanyang pupuntahan. Either itong nasa Pilipinas ang pupunta doon or yung foreigner ang pupunta sa Pilipinas, okay? So, dito sa tinatawag the Page of Pentacles, ibig sabihin din nito, kung ito halimbawa ay trabaho, ibig sabihin niyan,
bago sa kanya. It's like tinatawag masyadong moderno, okay? Masyado ditong high-tech, okay? Maaaring dito yung tinatawag na software, di ba? Internet. Kumbaga dito lahat moderno, so wala siyang idea sa kanyang pupuntahan. Yan ha? It's like tinatawag, wala siyang talagang ano ang alam laang niya, yung kung ano yung alam niya. Okay? Kaya dito kita mo, sana magkaroon ng swerte. So sa page of coins yan, ibig sabihin nito, yan ha, meron dito coins. Yan, coins, puro coins ito. Page of Pentacles, page of coins. Yan. So ano ito? Diba? Okay. Ano ito? Kumbaga dito, itong taong ito'y pala-aral. Diba? Yan o. It's very unknown. It's like tinatawag, wala siyang experience, wala siyang alam. O yung tinatawag, gusto niyang mag-upgrade, di ba? Mag-update. Ibig sabihin, it's about their skills. Kung ano man ito, very unknown. Okay? Let's say, sabihin na natin, it's about, may kinalaman ito sa trabaho ninyo. Okay? Sabihin na natin, gusto mong mag-upgrade or mag-update o yung tinatawag crash courses. Di ba? Ibig sabihin niyaan, nagbabalik or yung nagbabalik aral siya, okay? Para more advanced yung kanyang tinatawag na knowledge skills, di ba? O kaya yung tinatawag na habang nagtatrabaho siya, nag-aaral uli siya, okay? So more about yung tinatawag na dagdag kaalaman, dagdag aral, pagpapakatalino, okay? So tingnan natin itong tinatawag na ano ito? Ano? The page of cups, meron ditong the judgment, di ba? So ano itong pagka sinabing the judgment, okay? Yan ibig sabihin nito it's like yung gang bumukas ang langit, tumurotot, di ba? Ibig sabihin nito ito na ang iyong magiging kapalaran, okay? Kung ano man ito, it's like ito yung tinatawag everlasting love, everlasting yung tinatawag till death do us part. Okay, yan I do. Kita ninyo, it's like nasa ulap, di ba? Maring dito yung tinatawag natagpuan na niya yung kanyang true love. Okay? Soulmate. Okay? So maaring itong taong ito, sabihin na natin from the past, marami siyang naging relationship, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag madugo. Okay, let's say yung annulment, yung divorce, yung legal separation, masyadong madugo, di ba? Hindi basta-basta. Maybe ito yung tinatawag, merong violence, merong brutality, something like that. May laban. Kumbaga dito yung laban niya, di ba? Sa pakikipaghiwalay. So, depende dito ilang beses siya nagkaroon ng relationship from the past. Di ba? So, ito yung tinatawag surrendering para sa halimbawa bagong tatahakin niya sa buhay, new relationship, new pag-ibig, new trabaho, di ba? So maaring ito ding taong ito, okay? Ibig sabihin nito, from the past, maaring dito nakaranas siya ng tinatawag brutality, violence sa kanyang trabaho, di ba? Yan kumbaga dito, kung kaya dito ibig sabihin nito, maaring ito yung tinatawag bago siya pumasok, okay? Sa isang trabaho, pinag-aaralan niyang maigi. Di ba? Okay, nagpapakaalam. Yung tinatawag na alam na niya. Pagpasok niya dito sa trabaho nito, alam na alam, kahit pa yung tinatawag very unknown sa kanya. Alam na alam niya kasi kumbaga dito knowledgeable siya. It's like tinatawag, marami siyang experience. Alam niya kung paano makidil sa tao. Di ba? So maaring dito by the books, by experience, ang alam niya. Dito kung ano itong unknown na ito, unknown opportunities, unknown love relationship, di ba? So maaring dito yung tinatawag pag pumasok itong taong ito sa bagong relationship, it's like tinatawag nagsisimula pa lang ang tinatawag na boxing. It's like tinatawag araw-araw bago, di ba? Para yung kanilang tinatawag relationship ay mag-bloom, di ba? It's like tinatawag everyday, hindi palaging pandesal lang ang isa-serve mo, di ba? It's like tinatawag, kailangan everyday, merong excitement, bagong story, bagong play, whatever is this, para yung tinatawag na relationship is magtagal. Okay? So, ibig sabihin nito, mag-e-effort ang taong ito kung ano man itong unknown na darating
sa kanyang buhay. Okay? Be it sa trabaho, di ba? It's more about tinatawag very open sa tinatawag mga pagbabago, challenges, di ba? So kung halimbawa, tomorrow pagising ko, magluluto ako ng longganisa at saka tapa, di ba? O bukas uli sa susunod, kumbaga dito ililista na niya, di ba? Para dito yung tinatawag magkaroon ng everlasting relationship, especially kung very unknown sa inyo ang relationship na ito, pag-ibig man ito, trabaho, hanap buhay, pakikipagsapalaran sa mga tao. Para kumbaga dito hindi na maulit kung ano itong naranasan nyo from the past. Okay? Your message, angel, para sa mga mahal na Taurus, Capricorn, and Virgo. Okay. Two of Raphael, kita ninyo. Okay? So ano yan pag sinabing the two of Raphael? Yan Yan Kita nyo, it's a flame. Ibig sabihin nito, yung tinatawag decidido. Yan decidido. Yan. Tinatawag walang iwanan, everlasting, till death do us part. Two hearts dedicated, to creating something wonderful. Diba? Life is a continuous study. Ibig sabihin, patuloy ang pag-aaral, di ba, ng buhay. Especially kung gusto mo ng tinatawag na everlasting love relationship or trabaho, di ba? So let's say, sabihin na natin you're a teacher, di ba? Hindi naman palagi ng yung tinatawag na the same, very traditional, very yung tinatawag, yung paulit-ulit, di ba? So, kumbaga dito, maaring dito, sabi ng teacher na ito, if it is as teacher, sabi niya, bukas ay pag pumasok ang mga students, dadaling ko sila sa ganon, di ba? Dadaling ko sila sa luneta, para dito maiba-iba naman, hindi ma-board yung mga estudyante. The same with your love relationship, kahit sa trabaho, sa friends, di ba? Kumbaga. So, kumbaga dito nakikita, kindred spirits, yan Kumbaga dito, for some of you, if you have yung tinatawag, the past is a very violence, brutal, toxic, ibig sabihin nito, tutubo pa rin. Hindi kayo yung tinatawag na madadala. Kaya susubok uli kayo, even it's very unknown. Di ba? Kumbaga dito, bakit? Ba't mo pagdadamutan ang sarili mo? Bakit mo yung tinatawag na palulungkutin ang sarili mo? Okay? Kumbaga dito yung tinatawag kung mayroong pag-ibig na yung unang pag-ibig mo hindi maganda, yung padalawang pag-ibig mo hindi maganda, malay mo sa patatlo, okay? Kumbaga dito, yung tinatawag, tutuklasin mo, ano ito, pag-aaralan mo, para dito yung tinatawag, magkaroon ng everlasting, no? Especially, kahit ito man ay yung tinatawag, trabaho, relationship nyo sa mga foreigners, sa mga tao, o sa community, sa friends, okay? So dito, don't give up on those you love. Yan huwag niyong isurrender ang inyong tinatawag na pag-ibig. Okay? Especially sa mga taong nagmamahal sa inyo. Okay? Huwag niyo silang pababayaan. So, yan kita ninyo. Whatever happens to you, okay? Ibig sabihin niyan, huwag mong kalilimutan ang mga tao. Okay? Na nagmamahal sa inyo. Hindi kayo pababayaan. Okay? So, salamat ng marami.